Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Sanctum Cavericam, Cule, Defendant of St. Prilio, Contra Liquidum, Sedes Diabolas to Presidium, Imperate Deus, Supicius Ubicamur, Tuque, Preachers, Mlatsa Chalastis, Satana Maliasco, Spiritus Malinius, Capedizione, Manimarum, Propagandor in Mundo, even a Bartuta and Phantom de Trudi, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. So, magandang umaga po sa inyong lahat. So, ako pala si Romer Gutuan. Tubo po ako ang taga Negros Oriental sa Sibulan. Malapit lang sa Dumaguete. Pero yung tirahan ko ngayon nasa Bukidnon. So, sa mga sino ang bago pa dito? Bagong punta. Halos kayo lahat. Ikaw, kayo, bago pa rin. First time ninyo. First time. So sa mga first timer, pero nanonood kayo ng YouTube, yung sa mga katikisan. So ito po, ang topic po natin is yung demonic openings. Yung demonic openings po bakit po natin ito tinatopic? Kasi yung demonic opening, meron tayong apat, yung occultism, yung third eye, yung trauma, at saka sinful lifestyle. Dapat natin alam yung mga doorways ng demonyo, bakit nakapasok siya sa buhay natin. Maraming gusto magpalayas ng demonyo, pero hindi nila alam kung ano ang pintuan, kung bakit nakapasok ng demonyo sa buhay natin. Kasi kahit na anong dasal natin, kahit na anong simba natin, kahit na anong deliverance natin, pag hindi nyo alam ang doorway ng demonyo, walang healing. Kung walang conversion sa buhay ninyo, walang healing. Yan ang pinaka-importante ngayon kasi ang dami na pumupunta dito na gusto na ma-heal kaagad. Nagmamadali sila na ma-heal kaagad pero walang conversion. Hindi yan pwede. Hindi tayo albularyo dito. Kasi yung mga albularyo, kahit na makasalanan ka, pwede ka nila gamutin. Pero dito, kapag wala kang plano na magbago, pwede ka nang umuwi. Totoo yan. Marami na kaming mga pasyente, 5 na ang pinatay ng demonyo. Magtatanong ka, bakit bro? Ang Diyos naman ang may hawak ng buhay. Nasa Biblia po yan. Na kapag matigas yung ulo natin, anong ginawa ng Diyos? Hinahayaan tayo na mahulog sa kaaway. Hinahayaan tayo ng Diyos na mamatay sa kamay ng mga kaaway. Tingnan niyo yung mga Israelita. Nung matigas yung ulo nila, anong ginagawa ng Diyos? Sila ay namamatay dahil sa kasalanan nila. So may 5 na dito na ganon. Nagpapadeliverance pero walang conversion. May nangyari na doon sa Bukidnon, may 2 ako na ganon. Kasi may kabit. Hindi nila yung isa pumunta ng albularyo. Kapag ka nandito na kayo, pag pupunta kayo ng albularyo, delikado kayo sa demonyo. Bakit? Ang mga demonyo pala legalistic. Once na nasaktan sila, gagantiyan sa inyo. Kasi yung simple prayer lang na binigay ng simbahan dito, masakit na sa kanila yan. Kaya pala yung mga demonyo nagre-react during prayer. Bakit? Masakit sa kanila. Anong sabi ng demonyo? Mas gustuhin pa namin na bumalik sa impyerno kaysa prayer na ginawa ninyo.
Mas mainit pa ang prayer kaysa impyerno. Mas gugustuhin pa namin na bumalik doon kaysa magstay sa katawan ninyo. Yun ang mga demonyo. Tapos once babalik tayo sa albularyo, sasabihin talaga ng demonyo, papatayin na kita para hindi ka na makapunta ulit. Kasi nasaktan nyo na kami. So ngayon, hindi ito panakot. Panakot ba ka na sa mga ahos, sibuyas? Hindi to pananakot sa inyo. Ano to? Totoo talaga to. So, how did the enemy sneak into the camp? So, sa Tagalog pa, paano nakalusot ang kalaban sa kampo na hindi napapansin? Marami tayo ngayon dito sa ating pananampalatayang Katoliko na nakabalot yung pananampalataya natin sa superstitious belief. Anong ibig sabihin? Katoliko tayo, pero marami tayong anting-anting. Katoliko tayo, pero marami tayong mga pamahiin. Katoliko tayo, pero ang dami nating mga pinaniniwalaan na hindi naman scientific, walang scientific explanation. For example, yung mga anting-anting natin, may scientific explanation ba yan? Wala. Na nakakapagaling? Wala. Kasi ang dami natin na hindi natin na-appreciate ang turo ng simbahan kasi nakabalot kasi ng mga superstitious. For example, may isang ina, binigyan niya ng candy yung bata. Pinakain niya. Iba't ibang flavor. So, kinain ng anak niya. Sabi ng anak niya, "Ma, bakit parehas-parehas yung lasa ng candy? Na iba-iba naman ang flavor," sabi mo. Sabi ng nanay, "Tinanggalan mo ba ng wrapper?" Sabi ng anak, "Hindi." So, anong ibig sabihin yan? Ano ang punto niyan? Hindi pala natin na-appreciate yung turo ng simbahan dahil sa superstitious belief na nakabalot doon sa paniniwala natin. Kaya nga, sinisyncretize natin yung paniniwala natin sa Catholicism. Kasi yung ating paniniwala pala noon ay paganism, yung animism. Nung hindi pa nakapunta dito ang mga missionaries, yung mga yung religion natin, nagsasamba tayo ng anito, mga diwata, mga punong kahoy, mga bituin, sinasamba natin ang mga hayop. Kaya nga, nung pagdating ng mga missionaries, hindi pa rin na-purify yung ating paniniwala. Bakit? Hinahaluan natin ng mga pagano na paniniwala. Kaya pala, we invite the enemy in sa buhay natin. Ay, hindi naman ako bro, wala naman akong occultism, hindi ako nagpupunta ng albularyo. Ang tanong, bakit nakapasok pa rin yung demonyo? Dahil sa sinful lifestyle na ginagawa natin. Sige, ito ang gagawin natin. Yung occultism, i-explain natin para madali nating maintindihan bakit nakapasok yung demonyo sa bahay natin. Kasi yun ang pinaka-delikado eh. Hindi natin napapansin yung mga demonyo kasi hindi naman sila hindi sila nagpapahiwatig ba? Hindi sila nagpapakilala sa atin. Kasi pagka sinabi ng demonyo, "Doon ako titira sa bahay niyo, ano gawin niyo?" Jesus na, umalis ka, hindi ka pwede. Di ba? Pero anong ginagawa ng demonyo? Kaya nga ang occultism is secret or hidden. Yan ang meaning. Secret or hidden. Hindi gusto ng demonyo na maging, makilala sila. Kaya kapag dating sa exorcism and deliverance, nabubulgar sila lahat. Kaya once na nabulgar sila lahat, once malaman ninyo yung atake nila, once makilala ninyo ang demonyo, mawawala silang lahat sa buhay ninyo. So yun ang pinaka-importante. Una, we invite the enemy in by the way of occult. Una is occult people. Ang occult people, sino-sino po yan? Mga albularyo, manghuhula, kung soy expert, medium ba? Hindi yung medium, large, small,
Hindi yan ha. Yung medium, ibig sabihin yan, yung sinasapian ni Santo Niño, sinasapian ni Saint Michael, sinasapian ni ni Saint Benedict, ni Mama Mary, ni Jesus, ng mga anghel, hindi po pumapasok yung mga santo sa tao. Ang pumapasok lang dyan, mga demonyo. Yung mga mantatawas, yung manghuhula, yung nagpatawal, di ba? Tutho, mga naghihilot sa yung doon ako gumaling. Lumabas yung mga dito, yung mga tawag niyan sa langgam. Dito sa kamay ko lahat dito. Wala talagang kagalingan. Bakit? Kasi yung mga demonyo pala, kahit na hindi ka pinasahan ng mga kaninunuan ninyo, automatic yan, 100% yung curse sa buong pamilya ninyo. Ha? Tandaan nyo yan. Once na may mag-anak kayo na albularyo sa both sides, pero hindi nyo tinanggap, automatic yung spirit guides ang magpipili kung sino ang papasahan. So 100% ang curse sa buong pamilya. Pero kung isa sa inyo ang tumanggap, for example, ako ang tatanggap, 90% ang curse na matatanggap ko, 10% doon sa mga kapatid ko. So yun ang nangyayari. So once every time na pupunta kayo ng albularyo, nagbibigay sila ng demonyo sa bahay ninyo. Kasi parang yung parang tumaan sa kabaw, o yung liguan ng mga kalabaw. Once na sumisid ka doon, syempre, puno ka ng putik. Pag uwi mo sa bahay, anong mangyayari? Ang dami din putik sa bahay ninyo. Yun ang contamination. Every time na pupunta kayo ng mga hula, albularyo, lahat, nagbibigay sila ng demonyo sa katawan ninyo. Yan talaga ang nangyayari kapag palagi kayong pumupunta. Nagbibigay sila ng mga anting-anting. Nagbibigay sila ng demonyo. Kasi yung anting-anting pala, tahanan yan ng mga demonyo. Meron na nga dito na sabi ng demonyo, wag mong isurrender yung anting-anting mo. Kasi bahay namin yan. Wala na kaming bahay pagka sinurrender mo. Sinabihan niya yung sino? Yung pusas na bata. Kuhanin mo ang sinurrender mo na anting-anting kasi wala na kaming bahay. Kaya pala, kapag meron tayong anting-anting, binigyan natin ang mga demonyo ng house and lot. Tapos pinapakain pa natin sila ng For example, kung meron kang anting-anting, pinapakain natin sila ng prayer ng simbahan. Kasi blasphemy man yan. Merong iba na magsabi na ang anting-anting dapat mag-pray ka ng 10 Hail Marys, 100 Our Fathers, yung mga ganyan. Binibigyan natin sila, hindi yan prayer galing sa hindi ginagamit ang prayer sa simbahan, pero ang ginagawa yan, blasphemy yan. Blasphemy ang nangyayari sa mga dasal ninyo. So yan ang pagkain ng demonyo. Ano pa? Ano pa ang pagkain ng demonyo? Yung fear. Kaya pala, kapag natatakot ka, ang mga demonyo, tuwang-tuwa yan sa inyo. Kasi pinapakain ninyo sila ng takot, kaba, kahit na yung galit, yung mga kasalanan lahat, yon ang pagkain ng mga demonyo. Dito tayo sa Tagalog. Kasi ang dami ngayon, ang daming na-empower ngayon na taga Maynila. Hindi lang yung mga Bisaya. Sabi nga ng mga taga Maynila, blessed kayo kasi binibigyan kayo ng catechism. Halos araw-araw kami talaga wala. So nasa Deuteronomy 18:10-12. Huwag makatagpo sa iyo ang nasusunog sa apoy ng kaniyang anak na lalaki o babae bilang isang handog na manghuhula o manggagaway o inkantador, ang mga mangkukulam
o gumagamit ng anting-anting o nagpapagamit sa masasamang espiritu sa lamangkero ang sumasangguni sa mga patay, sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon, at dahil sa mga karumal-dumal na gawain ito ay pinapalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. So, anong ibig sabihin yan? Karumal-dumal pala ang mga gawain na okultismo sa harap ng Diyos. So, sa sunod, occult things. Yung mga occult things, tulad ng Buddha, dragon, santo ninyo di palaboy, yung mga santo ninyo di palaboy ninyo na green at pula na binibihisan na merong dala na bag, ilalagyan nyo na titig ₱1. Kasi swerte daw yan, so bawal yan. Talisman, mga anting-anting, yung piyaw. Yung meron kayong green na parang bracelet na galing sa mga feng shui expert, bawal din yan. Yung lucky charms, isa din yan. Kumakaway na pusa. Baka meron kayo dyan, kumakaway na pusa. Nindot, itong atuhon ba? Igo juga na. Palaka na may coins. Yung arwana, ang dami ngayon ng mga yung mga mayayaman na merong arwana sa harap ng kanilang pintuan. Kasi hindi ko alam kung ano ang meaning, pero kasama na yan doon sa superstitious belief, at saka swerte daw yan sa bahay. Yung animals in Chinese, yung mga year of the pig, yun, binibigay natin yung ating kapalaran sa mga animal, kaya animal yung nagka-animal yung buhay natin. Yung mga habak, langis ng mga albularyo, yung mga yung nilalagay ninyo doon sa mga pintuan at sa mga bintana na tinik ng buungon, alam mo yung buungon? Yung lemon, nilalagay nyo daw doon sa pintuan o tsaka sa mga sa mga bintana para daw kapag may aswang matinik, matakot. Grabe naman. Kung ako pang aswang, hindi ako doon sa bintana, doon ako sa bubong. Binibigay natin yung ating mga paniniwala doon sa mismo na walang kabuluhan ng mga bagay. Yung mga yung mga buntis, nagdadabit ng itim para hindi daw makita ng aswang. Kaya nga, sa gabi sila lumalabas kasi madilim, tapos hindi pa nila makita. So, ganyan, walang explanation po talaga. So, yung occult places, ano po yung mga occult places? Ang dami ngayon ng mga teenager na nag-ghost hunting. Delikado po yan. Yung pumupunta tayo doon sa mga chapel na ang may pagmamayari ng mga albularyo. Kasi may milagro. Ang dami na ngayon ng mga kapilya na ang may-ari, mga albularyo. Kaya mag-ingat po kayo dyan, kasi dyan nakakapasok yung demonyo sa buhay ninyo. Yung drug dance, yung mga hideout na mga addict, doon nananahan ang demonyo. Yung diwatahan na mga altar, yung nagdadangkoy-dangkoy sa Bisaya pa, dito sa Bohol, nag-o-offer ng mga pagkain sa mga demonyo. Kasi nagbibigay daw sila ng blessing doon sa yung mga taniman. Hindi yan pwede. Ano pa, yung mga haunted places, pumupunta tayo sa mga haunted places, delikado po yan. So, iwasan po natin yung mga bagay na yan. Kasi, kapag nakapasok ang demonyo doon sa pamamahay ninyo, magtataka ka kung bakit paulit-ulit yung mga sakit na kahit na nakapunta ka na ng doktor, bumabalik ka pa rin next month, next week. Paulit-ulit lang. Kaya nga sa amin dito, sa awa ng Diyos, kapag sumunod ka sa Diyos, sumunod ka talaga sa payo ng simbahan, ang dami talagang grasya na matatanggap ninyo. Sunod, occult practices. Yung mga occult practices natin, yung mga padugo. Ang dami ngayon ang nagpapadugo.
Ang daming naglalagay ng dugo ng manok, dugo ng baboy doon sa poste ng bahay nila before tatawag ng pare. So useless pa rin yung pagtawag nyo ng pare doon sa bahay ninyo kasi nilalagyan nyo na ng dugo ng mga hayop doon sa bahay ninyo. Kaya nga po, nagkakaroon ng, yung mga pinapaduguan na bahay, nagiging haunted, nagiging infested. Tahanan na po yan ng demonyo. Kaya nga po, yung mga anak natin na kinukrosa natin ng dugo, ng manok sa bro nila, sa noo nila kapag ka-birthday, yan po na-open yung third eye. Ang dami ng mga ngayon na open ang third eye. Delikado kasi ang nakikita na ninyo hindi makalangit na mga espiritu, kundi mga demonyo. Ang third eye pala ay pintuan ng mga demonyo. Gate yan sa may communication na kayo sa mundo ng mga masasamang espiritu. So ano-ano pa yung mga occult practices, yung New Age movement, yung nag-yoga. Alam niyo yung yoga? Sinong nakasubok na ng yoga? Wala pa, no? So demonic yan. Yung enneagrams, alam niyo ng enneagram? Mayroon kayong ng enneagram? Wala. Ang enneagram, may siyam yan na karakteristik yung bawat tao. For example, ikaw number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Ang number 1 at number 2 hindi compatible. Ginagamit yan ngayon ng mga politiko, for example, para makuha ko ang inyong karakter. Para maano ba kana yung kalimitan ng mga enneagram, yung gumagamit ng enneagram kasi hindi kasi compatible yung perfectionist, yung tsaka yung iba na mga number kasi iba-iba yung iba-iba yung karakter ng tao eh. So ang ginagawa ng iba, nagpe-present sila ng isang bagay na naa-attract yung number 2 na wala sa number 1. So yan ang ginagawa. Kahit na maldita ka, maa-attract ka sa akin dahil sa pinipresent ko na number. Kahit na hindi ko number yon. Kinukuha ko yung loob ninyo na kahit sino pa kayo, ano pa kayong number, nakukuha ko ang loob ninyo dahil nagpapa-as if ako na number 1 or number 2. Alam ko lahat ng karakteristik ko. Yaw sa inyo, alam ko ang mga karakteristik ninyo. Kahit na maldita ka pa, kahit na hindi ka yung stricto ka pa, kahit na ka pa, kayang-kayang ma-attract yung sarili mo sa akin kasi ginagaya ko ang mga number. Yan ang mga demonyo, kalimitan. Kaya nga nagtataka ka na kahit na maldita yan, bakit itong tao na to hindi siya nagiging friends sila kaagad kasi nagpapa-as if lang pala siya na by numbering kasi yan. So iwasan po natin yan. So yung palm reading doon daw sa palad makikita yung kapalaran. Ano yung pungkol? Wato yung kapalaran kaya may kapalad. So ganoon. Sunod, yung occult beliefs. Yung occult beliefs natin, yung may mga burol. Kapag ka may namatay, hindi tayo nagwawalis. Magtataka ka kung sino ang mabaho, yung patay o yung buhay. O, diba? Kalimitan, hindi tayo nagwawalis. Hindi tayo naliligo pag may patay. Hindi tayo ng malunggay kapag ka may patay kasi maubos daw lahat yung nasa loob ng bahay. Anong gusto nyo? Gusto nyo na maging 200 years old na kayo kasi ayaw nyo mamatay. So ganoon yung mga pamahiin natin. Yung mga pagkain, ayaw daw natin dalhin yung mga pagkain kung galing sa may burol, may patay. Bakit? Baka sumunod daw yung mga patay, yung espiritu. Huwag na kayong pumunta kapag kaganoon. Ano pa? Yung lahat ng pumasok sa sementeryo, bawal ilabas.
O, for example, ikaw, pag pumasok ka sa sementeryo, bawal daw ilabas yung yung mga gamit. Kaya nga iniiwan nila yung mga posporo, iniiwan nila yung mga pagkain kasi bawal daw ilabas. Huwag ka nang lumabas, pumasok ka naman. Magpasama ka na lang sa hukay kung ganoon. Tapos yung iba kapag tuwing November 2, anong ginagawa nila? Nag-o-offer sila ng mga pagkain dun sa mga mitso. Yung iba naglalagay ng mga tanduay kasi yung daw paborito ng tatay niya, pero nung buhay pa minumura kasi ang lakas daw uminom, pero nung patay na pinapainom. Useless pa rin. Ano pa yung mga sa may lamay kapag nagbibigay ng donation doon sa nabibiyak na nalalagyan para pag alis ng patay itatapon doon sa loob para mabiyak, para sumpa daw yun sa kamatayan. Hindi yan pwede. So ang dami nating pamahain, yan ang doorway ng demonyo. Bakit nakapasok sa buhay natin? Yan ang pinaka talaga doorway ng mga demonyo. Yung necromancy, kinakatok natin yung kabaong bago tayo magdasal. Pagkatok mo, sasagot yung patay, bakit? Ikaw susunod, patay ka. So marami. Astrology, yung bawal, hindi magpapakasal kung hindi bilog ang buwan, pero bilog na ang tiyan. Yung eclipse, kapag may eclipse daw, lahat ng mga buntis itatago, lahat ng pusa, lahat ng baboy, tago, pati mga buntis tago doon sa loob ng bahay para hindi daw yung mabungi o mabuwang yung hindi yan pwede. Yung isa pa, nagtatanim na, hubot-hubad yung mag-asawa, sabi ng lalaki, sana ganito yung biyak ng lupa. Kaya sabi naman ng asawa, sana ganito kalaki ang laman. Pero pagdating ng pag-ani nila, ganito lang kaliit. Problema ng asawa ninyo yan. Baka maliit. Ganon. Ang dami yan doon sa Negros. Nagtatanim na hubo at hubad. Tapos bawal daw na lumingon kapag nagtatanim. Kasi hindi daw magpuproduce na maraming bunga, pero pagka dating na panahon hindi tumubo kasi nakasunod yung manok ba kumakain, kasi bawal man lumingon. Wala pa rin nangyari. Anong sunod? Hindi naliligo pag Biyernes at saka Martes. Astrology yan. So bakit daw? Baka mangate. Grabe na, mangate ka talaga, hindi ka manaligo kasi. Sunod, yung interpretations of omens and lot. Yung nakakita ka lang ng pusa doon sa daan, nagkasalubong kayo, hindi ka na, babalik ka na daw, malas daw. So hindi yan pwede. Yung interpretation sa mga yung dreams. For example, nananaginip ka ng tae. Anong interpretation yan? May pera, di ba? So habang wala pang yung panaginip, lagyan mo na ng tae yung ulo mo. Maglakad ka na doon sa daan. Pera na yan Kapag ka makati daw yung kamay, may pera. Kung paano na makati yung puwet mo, may kigwa. Wala pa rin. Palpak pa rin yung natin, paniniwala. Yung phenomena of clairvoyance, yung mga manghihilot, nalalaman nila kung suhi ba yung anak ninyo or hindi. Kung ano ba yung mga sakit ninyo? Sino pala ang nagpapaalam yan? Yung mga demonyo, yung abyan nila. Yun ang totoo na mga tambalan. May mga abyan. Bakit ngayon ka lang pumunta na mayroon kang sakit sa atay? Nalaman niya kaagad yung sakit ninyo. May mga abyan yan, delikado yan. So, sunod, the enemy was sent against us through witchcraft. Yung mga witchcraft, yung mga nakulam or nabarang, nagpapadala sila ng mga curses and spells. Kaya nga, huwag ninyong i-curse yung mga anak ninyo. Kasi once na magulang nag-curse sa anak nila,
100% po talaga matatablan sila ng curse. Kaya pala yung buhay ng anak ninyo ay naghihirap talaga sila. Yung iba ng mga ina at ama, sinasabihan nila yung anak nila na kapag pinakasalan mo yan, maghirap ka talaga sa buong buhay mo. Totoo talaga yan. Kasi 100% may authority kayo sa anak ninyo. Once kinurse mo yan, 100% matatablan talaga sila. So wag na wag ninyong i-curse yung mga anak ninyo. Yung evil eye, merong mga usog or balis, yung buyag bitaw, yung pagkasinabihan mo yung kapitbahay ninyo na, wow, ang ganda naman ng damit mo, biglang sumakit yung tiyan. Also yung nakakausog, yung sabi nila na daw o dila. So may mga unclean spirits na naka-attach sa'yo kapag ganoon ang nangyayari. So magbago ka na ng buhay. So we sought and joined the enemy, for example, subjugation. Kalamitan ng mga pumupunta ng mga albularyo, nagiging albularyo na din sila. Bakit? Kasi yung binibigay ng mga albularyo sa kanila, mga demonyo. So yung mga demonyo, nag-i-encourage nila na manggamot na rin. Marami nang nangyari doon sa Bukidnon, halos 30 na mga albularyo na napuntahan niya na open yung third eye niya. Nakakagaling din siya sa iba. So sa pag-deliverance, nagre-react. Halos lumipad na eh. So delikado pala na pupunta tayo ng mga albularyo. Sunod, palatandaan ng gawa ng Diablo. For example, Brad, hindi ko naman na-practice wala naman akong occultism, hindi ako pumunta ng occult people, occult places, wala akong habak, occult things, pero bakit ako naharas ng demonyo? Dahil po yan sa sinful lifestyle. Sa kasalanan, for example, wala kang maganda na relasyon doon sa samahan, sa parokya ninyo, sa pamilya, o kagalit sa opisina. Doon pala sa kasalanan natin, nananahan ang demonyo pa rin. Yan din yung hiwalayan, yung divorce. Naghihiwala yung mag-asawa. Ang dami ngayon na gusto sa kabit na mayroong 10 na anak kaysa original na isa lang ang anak. Di ba? Halos ganoon ang mindset natin ng mga kabataan natin ngayon na pinipili nila yung mga kabit nila kaysa original. Isipin ninyo, hindi tayo talaga dito mag-i-stay ng matagal sa mundo. May pupuntahan po talaga tayo. It's either langit or it's either impyerno. Kaya po, i-convert po natin yung sarili natin para magbago po tayo lahat. Isa, yung sisihan. Kagaya ni Adan at saka ni Eva, anong nangyari? Nagsisisihan sila kung sino ang may kasalanan. Yun din ang nangyayari sa pamilya natin. Hindi natin tinatanggap na tayo ang may kasalanan. Dinidiin pa natin yung mga asawa natin, mga anak. Ikaw kasi ang naiwan dyan. Ikaw ang nag-aalaga sa anak natin. Bakit nagkakasakit yan? Diba? Kalimitan sinisisi natin yung mga kasalanan natin doon sa mga asawa natin, sa mga anak natin para tayo malayo. Hindi tayo parang si Poncio Pilato, naghugas ng kamay. Yung karahasan, yung murder, violence, pambubugbog sa asawa, hurting someone na mamalo sa anak ng sobra. Kapag kaganoon na po ang nangyari sa buhay ninyo, siguro po na mananahan ang demonyo sa bahay ninyo. Nang bubugbog ng asawa kasi lasing umuwi. Pinapalo yung mga anak. Grabe yung punishment natin sa mga anak natin. Pinapaluhod pa natin. Kasi ganito kami noon, Brad. Ganito, wag na wag nyo yung gawin sa mga anak ninyo. Yung sobra yung palo, okay lamang. Palo na konti lang. Pero pag sinobrahan ninyo ng palo, mamamatay kayo na mag-isa sa buhay ninyo. Bakit? Ang dami na ngayong mga nanay at tatay na iniwan ng anak nila dahil ang mga anak mismo gumanti sa tatay at nanay nila. Mahalin nyo yung mga anak ninyo kasi sila din, pagdating ng panahon na tatanda tayo, silang aakay natin hanggang sa sementeryo.
Mahalin po natin yung mga anak natin. Kasinungalingan. Ang dami ngayon sa kasinungalingan. Pagka may nag-ano lang ng utang, magsabi ka, sasabihin mo, anak, na wala si mama. Yung anak naman, sabi naman, sir, wala si mama, sabi daw niya. Huli pa rin, tumago. So huwag magsisinungaling kahit sa maliit na bagay. Kasi ang demonyo sinungaling. Sunod, pagsuway. Pagsuway, disobedience sa kaparian, disobedience sa ating mga nanay at tatay, ang dami na ngayon. Sino-sino ang nagtraidor sa Diyos? Ang lahat ng pinagaling niya, ang lahat ng nakatanggap ng healing, ang lahat ng nakatanggap ng grasya. Kaya pala, nung pag sila ang sumigaw doon yung sa mga crowd, sila ang sumigaw na itako siya sa krus. Lahat ng magumaling. Magpasalamat tayo, no? Nawala tayo doon sa panahon nila. Bakit? Baka isa tayo sa sumigaw na ipako si Kristo sa krus. Paano natin mapapako si Kristo sa krus sa pamamagitan ng ating kasalanan? Once na nagkasala tayo na paulit-ulit sa buhay natin, pinapako natin ang Diyos araw-araw. Yan ang pinakamasakit na natanggap ni Kristo sa puso niya, pero mahal pa rin niya tayo. Kahit na-scourge siya, hinampas siya ng hinampas ng mga sundalo, pero ang tingin niya sa mga sundalo, kaibigan niya, mga anak niya. Hindi siya nagtanim ng galit sa puso niya, kaya mahal na mahal niya talaga tayo. Kaya nga, kapag magkasala tayo, punta tayo sa kumpisal. Yan ang pinaka-importante na ma-restore ulit ang love natin kay Lord sa pamamagitan ng pagpunta ng kumpisal. Ito, there are three things, my brethren, by which faith stands firm, devotion remains constant, and virtue endure: prayer, fasting, and mercy. Kapag wala itong tatlo, useless po yan. These three are one. Fasting is the soul of prayer. Mercy is the lifeblood of fasting. They cannot separated. If you have only one of them or not all together, you have nothing. If you pray, fast, kung magdasal ka, mag-ayuno, if you fast, show mercy. Kung nagpa-fasting ka, dapat may mercy ka sa anak mo. May mercy ka doon sa kapitbahay mo. May mercy ka sa anak mo. If you want your petition to be heard, hear the petitions of others. Ang dami ngayon na pumupunta sa simbahan, pagdating sa bahay, nagmumura. Ang dami na halos na buong araw nagro-rosaryo, pero demonyo gihapon. Demonyo pa rin yung yung pamamaraan niya dun sa pamilya niya. So wala pa rin nangyayari dahil pakitang tao lang po. Sunod, na-open yung third eye natin. Sino open ang third eye dito? Meron? Yung yung madaling makapansin ng kasalanan sa iba. Third eye yan siguro. Madaling makarinig ng dismiss. Third ear na buro yan. So, ang third eye, hindi nangangahulugan na kung bukas ang third eye ay okulto na ito. Ito ay nagiging occult third eye lamang kung may katawan ay hindi nabubuhay ng may kabanalan at pag-iingat sa pagtupad sa mga utos at kalooban ng Diyos. Kung bukas ang third eye ng isang tao, hindi makadiyos. Ang faculty ng third eye niyan ay mag-aring magsilbing pinto upang pumasok ang masasamang espiritu at mananaig ang maghaharian sa faculty na ito. Ang occult third eye ay nasisilbing parang teleconference screen ng mga demonyo sa isipan ng tao. Dito, nangungusap ang demonyo sa may katawan sa pamamagitan ng pangitain, mga bulong, pagpaparamdam. Ang dahilan kung bakit ang mga occult third eye ay may pandama lamang sa masasamang espiritu, ngunit walang pandama sa banal na presensya ng Eucharistia, sa presensya na maaring mga anghel at piling ng banal.
walang mabubuting espiritu ang nakakaraan o nakagamit sa pinto ng occult third eye dahil ito ay for exclusive use of demons and man's lower faculties. Yung occult third eye pala ay pinto yan ng mga demonyo. Na-open pala ang occult third eye once na masama, yung nasa sinful lifestyle po kayo. Kaya pala, hindi ka nakakakita ng mga anghel, mga banal, kasi sa demonyo po, sila ang gumagamit sa occult third eye. Meron tayong psychic abilities lahat. Pero ang Diyos lang ang gumagamit ng psychic ability. Kaya ang mga santo, once ginagamit ng Diyos ang isang tao na banal, kaya pala sila nakakaalam sa puso ng iba. Kagaya ni Padre Pio, alam niya kung ano ang nakatago sa puso ninyo. Alam niya kung ano ang kasalanan ninyo kasi ginamit ng Diyos si Padre Pio. Kaya nga, kapag magtataka ka na, kapag yung kapitbahay ninyo, alam na alam yung sikreto ninyo kahit nyo hindi nyo sinabi sa iba. Kasi open ang third eye niyan. Hindi yan gift. Paano natin malalaman na hindi yan gift? Marites naman yung kapitbahay ninyo. Pero bakit may parang gift? Hindi yan gift. Galing yan sa demonyo. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangang isara ang third eye na pinanghihimasuka ng masasamang espiritu ng okultong kapangyarihan. Ang pagsasara ay ginagawa lamang sa pamagitan ng pagtatalaga ng third eye sa Diyos upang mapawalang bisa ang pag-angkin ng mga demonyong kumapit dito. Ang ibig din sabihin nito ay ang Diyos lamang ang makakagamit ng kapangyarihang ito para sa kanyang layunin. So ganyan po. Kalimitan ng mga open ang third eye, maiinitin yung ulo. May ako encounter dito sa Bohol, na grabe ka mainitin yung ulo niya dahil pala open yung third eye. Sumasakit yung dito niya, dito, yung sa Bisaya, Abaga. Sumasakit yan kapag meron kayong kamag-anak na albularyo. Sa akin noon, grabing sakit. Pumasok ako ng seminaryo, grabe sakit dito. 2006 hanggang 2019. Kahit na anong hilot, kahit na anong gamot, wala pa rin. Masakit pa rin. Bakit? May kaliwat, may kamag-anak na ko na albularyo. Kaya pagsimula ng deliverance, automatic nawala talaga hanggang ngayon Nawala talaga yung sakit. Parang sasabog yung ulo ko. May nakikita na ako na itim dito side. Sa mga gilid lang yan. Kapag first stage pa, na-open ang third eye mo. Ganun yan, nakikita mo lang dito, mga shadow pa yan, o kaya doon, parang parang kidlat ba, mabilis. Yung iba naman, nakakarinig. Yung iba, may naaamoy na asopre, may naaamoy na mga bulaklak galing sa patay, may naaamoy na mga kandila, may naaamoy na insenso, may naaamoy na mabaho na parang nasa imburnal. Yan, open ang third eye niyan. Ang dami namin, kabatch namin, meron ng pari na 2 sa kabatch ko, umalis kasi ako May kasama ko, 2, naging pari na open din ang third eye. Iwan ko lang ngayon, panasara na ba. Dami namin open ang third eye kumbento. Hindi lang pala yung mga ordinaryong tao, pati na rin yung mga kaparian natin. Merong iba. Kasi sabi nila, gift daw yan ng Diyos. Hindi yan gift ng Diyos. Teleconference yan ng mga demonyo. Kaya pala, kapag ka-open ang third eye ninyo, huwag niyong i-deliverance yung mga anak ninyo na open din ng third eye kasi nabubukas yan. Mas lalong bubukas yan. Kasi kung anong meron sa atin, mabibigay natin sa kanila. So yan po ang iwasan natin. Kung open ang third eye ng mga anak ninyo, open yung third eye yung asawa, yung papa ang magsara. Pero lahat kayo ang open, mag-personal kayo ng deliverance. Punta kayo lahat sa sakramento. Magkumpisal kayo, anointing of the sick, yan po ang pinaka-importante. So, ikalawang stage na sa opening ng third eye, makita mo na lahat ng figure, pero walang muka. Sunod na makita mo na sila na buo, na may muka na sila, meron na kayong conversation sa bawat isa ninyo.
So once meron ng conversation, kalimitan po ng mga open ang third eye is walking possess. Napuposes. Hindi po nila alam na possess sila. Pero walking possess na pala. Nadidetect lang yan during diagnostic prayer, yung sa deliverance natin. Ang dami nang nanghingi sa akin ng prayer na binibigyan ko, gumaling sila. Yung handbook natin na ang handbook natin na itim, gamitin po natin yan kasi pinaka-importante po yan. Yung trauma, sunod, yung trauma. Merong 7 na 7 most common of childhood trauma. Kaya pala, maraming pumupunta dito sa Office of Exorcism, kalimitan mga babae. Kasi yung mga babae, emotional by nature. Emotional po yung mga babae. Yung mga lalaki, pagka nahiwalayan ng jowa, anong yun? Inom lang ang tando, ay bukas wala na yan, maghanap pa na yan ng iba. Kalimitan ng babae, pagka iniwan mo yan, nagkukulong, hindi kumakain, wala na. Natutroma na. May depression. Kaya marami dito na halos na napupusas mga babae. Kasi hindi nila makukontrol yung emotion nila. So ano ang 7 na common of childhood trauma? Una, abuse. It's either sexual abuse, yung sexual assault, hindi na yung pinapagalitan natin yung mga anak natin palagi. Kaya nga wag po nating iiwan yung mga anak natin sa mga hindi kilala natin. Kasi ang dami na pong nangyari dito na hinipo sila ng tito nila. Muntik na silang maghahasa, kaya tinatago nila. Kasi anong ginagawa? Pinaano sila? Sinasabihan sila na pagka sinumbong mo, papatayin kita. So yun doon, nag-create ng trauma yung bata. Kaya pala, kapag dating ng panahon, kapag tinatago-tago nila yan, meron talagang napuposes. Yung iba, neglect, a deficit in meeting a child's basic needs. Pagka sinabi ng anak, ma, gutom ako, sasabihan yung anak, tumahimik ka, busy ako. Nagkakaroon po, nawawala ng trust yung anak sa inyo. Kaya po, dapat po natin ugaliin na once na, kung meron naman, kung gutom yung anak, pakainin. Yung iba, pinapanisya nila na hindi papakainin kapag ka nagkasala. Bawal po yan. Hindi naka-provide ng pagkain, yung damit, bahay, educational support at medical assistance. Some common neglect, abandonment, iniiwan po yung mga anak natin dahil po merong mga kabit. Iniiwan po natin kasi nag-a-abroad po tayo. Ang dami talaga mga napuposes ngayon dahil yung love nila doon sa nanay nila, hindi nila na-i-express dahil wala doon. Ang dami talaga, kawawa yung mga anak natin na iniwan natin na matagal. Okay lang siguro 1 month, 3 months, pero dumaan yung 1 year. Mahirap po talaga. Wala kasi kaming makain. Kaya nga, yan po talaga ang realidad ngayong panahon na ito. Ang daming nasira na pamilya dahil po sa kapabayaan po natin ng mga magulang. Sunod, mental health issues. Yung thought disorder, severe depression, problema sa pag-aasal, problema sa pagtulog, problema sa pagkain, yung mental health issues. Nagkakaroon sila ng mental health issues kasi hindi natin kinakausap yung mga anak natin. Hindi natin pina-express yung mga anak natin kung anong problema nila. Kapag nagkakaroon sila ng award, pagpunta ng bahay, ma, may medal ako. Bigas na lang sana dinala mo kasi nakakain pa yan. So kawawa yung anak natin. Hindi natin ina-appreciate yung mga konti ng mga achievements nila. Kaya nga kapag yung mga anak natin na yung mga 2 years old, nakakalakad na yung iba, tumatalo na siya, ulog-ulog. May halo pa. Hinahaluan pa natin ng mga ganyan. So bawal po. I-appreciate po yung mga anak natin kahit na konti lang. Kasi yung mga anak natin kasi nag-e-explore yan para ma-develop yung brain nila. Ina-assist po natin
Kaya pala doon sa Bicol, grabe no, kawawa yung mga anak nila. Hinahayaan, pinapainom ng kape, wala. Uliling talaga. Pag kinausap mo, nakasmile lang. Kasi hindi nila pinapakain na mabuti. Kung ano ang gusto nila. Kawawa yung mga anak natin na nakikita yung iba. Mga ganyan, naiinggit sila. Pero i-explain natin pagdating ng panahon. Pagka meron na silang nakakaintindi na siya, i-explain po natin. I-train po natin yung mga anak natin na tumulong sa atin. Hindi po yung i-spoil natin yung mga anak natin. Halos nakatutok na lahat si gadget. Halos hindi na lumalabas ng bahay. Hindi na nakakapaglaro yung mga anak natin. Kasi puro na lang cellphone. Ang dami nang napusas. May napusas dahil sa ML. May napusas dahil dun sa cellphone. Ang dami na. Mga kabataan, hindi kagaya noon na yung mga bata nag-i-explore. Yung tayo nga, kapag meron tayong gusto na na laruan, anong ginagawa natin? Yung mga container ng pulbo, container ng sardinas, nilalagyan natin ng gulong yan, tapos ginagawin natin truck-truck. Na-explore yung mga bata. Nagkakaroon sila ng yung mga talent dahil lang doon. Ngayon, ang talent ng bata, ganun-ganun lang sa cellphone. Grabe, ang galing pa talaga mag-cellphone yung mga bata. Daig pa yung mga matatanda. So, serious injury. Yung yung risky behavior, yung alcohol abuse, yung mga tatay at nanay, pagka uwi ng bahay, lasing, nagwa-wild, yung mga bata natutroma. Tumatago yung mga bata na sobra naghihiyawan, nag-iiyakan dahil po sa atin na ginagawa. Serious injury. Yung mga anak natin na hinahayaan natin doon sa daan, hinahabol ng aso. Nagkakaroon po yan ng trauma. Nakakagat sila, nagkakaroon ng disgrasya. So yun po ang kadahilanan. Yung serious illness, yung mga may sakit na anak natin, natatakot sila doon sa mga karayom. Kaya nga pagka nakikita sila ng doktor, tumatakbo. Kasi natutrauma sila. Kasi pagka dinala natin sa ospital, pinapagalitan pa natin kasi bakit natakot sa karayom, huwag pagalitan. I-explain lang natin yung makaina, makaama na pamamaraan. Yung problem at school, hindi po natin sila tinutulungan sa kanilang pag-aaral. Kaya nga nagbubuli po yung iba sa school kasi sabi na, bobo ka naman, hindi ka kasi hindi natin tinutulungan. Yun po ang most common na atake ng demonyo sa buhay natin. Kaya nga po, i-process po natin yung sarili natin kasi kung pumunta lang tayo dito para gumaling, wala po talagang healing ang mangyayari sa inyo. Kasi ang healing po nasa conversion. Ang dami ngayon na mas mas naniniwala pa sila sa politiko kaysa simbahan. Pagkadating ng yung election, anong nasa isip niyo? Baka magsabi kayo, eleksyon na naman ang pinag-uusapan mo, bro. Mag-ano ka na lang, mag-preach ka na lang dyan na walang politiko. Bakit nangialam ka sa politiko? Yan ang nangyari kay Kristo. Bakit? Nung nag-preach si Kristo, sino unang galit? Yung mga politiko. Sinong nagpapatay ni Kristo? Kalimitan yung mga politiko. Tingnan mo si Poncio Pilato. Anong ginawa niya? Naghugas siya ng kamay. Anong ginawa niya? Wala na ako, labas na ako dyan. Pero sinong nagpapatay? Tayo pa rin. Yung mga natakot sa mga Pariseo na nakasunod sa politiko. Kaya nga pag may pera na yung sa vote buying, nawawala na tayo sa passing. Mas pinili pa natin yung pera kaysa turo ng simbahan. Once na gano'n ang mindset ninyo, sigurado ako, mapupunta kayo sa impyerno. Tayong lahat nakatanggap niya noon. Once na pumunta kayo dito, tatanggap kayo ng vote buying, yung sinabi ko kanina, may 5 na kami, ginano ng demonyo. So, ang dami ngayon, mortal sin yan. Pagtatanggap ng pera galing sa kanila. So, kung may plano kayong tumanggap ng pera sa vote buying, magsipag-uwian na yung iba. Huwag na kayo magpa-deliverance.
Hindi ako nananakot. Totoo yan. 5 na ang ginano ng demonyo dito. Hinayaan sila ng Diyos kasi meron silang mortal sin. Kung gusto niyong tumanggap, kayo ang bahala. Ang dami dito ngayon, nagsasabi, hilas man ang parian na, nangilabot man na sa politika, nga naman, nagpuyo, dahil tas Mars. Naman ta, diri sa Pilipinas, naman ta sa kalibutan. Maubitaw hinundan yan, gipatay si Kristo. Ano man, iyang gilapas ang balaod sa mga Hudyo. Kalimitan nagpapatay kay Kristo, nasa politika. Ito, wag kayong magtanim ng galit sa mga pari. Bakit? Alter Cristo sila. Once na nagtanim kayo ng galit sa kaparian, ang una yung tinaniman ng galit, ang Diyos. Mas okay pa siguro kung magtanim kayo ng galit siguro sa mga kapatid ninyo. Pero delikado din yan. Kaysa magtanim kayo ng galit dun sa kaparian. Kung mag-question kayo sa kaparian, bakit? Pagdating ng Panginoon, sino ang magja-judge sa inyo? Ang Pangulong Pare si Kristo. Dili man po Pangulong dili man po tanod ang mag-judge nato pagabot sa langit. Si Kristo man ang Pangulong Pare. Kaya po, conversion ang kailangan sa buhay natin. Once walang conversion, walang salvation. Kaya nga po, maraming pumupunta dito na curious lang. Maraming pumunta dito na nagpapadeliverance, pero walang conversion. Anong nangyari? Ginano ng mga demonyo. Hindi ito pananakot sa inyo. Yung in-explain ko kanina, yun na po talaga ang doorways ng mga demonyo. Sana po, magbago po tayo. Sabi sa Sirat, barugi ang matarong bisan kabayran sa inyong kinabuhi. Mayong buntag sa inyong tanan o Ave Maria.